Nagulat ang lalaki dahil tuwing magsasalita siya may mga dahong lumilipad mula sa kanyang bibig, hindi niya maintindihan kung bakit. Nang gabi kasi isang malaking puno ang biglang tumubo sa gitna ng kanyang bakuran at eksaktong 1,000 dahon ang mayroong ito at sa bawat salitang binibigkas niya isang dahon ang nalalaglag hanggang may isang matandang estranghero ang nagbabala sa kanya at sinabi na kapag nalagas ang lahat ng dahon ay matatapos din ang kanyang buhay. Hindi siya naniniwala kaya tinawanan niya ito at buong lakas siyang kumanta sa harap ng puno at doon niya nakita na bumagsak nga ang napakaraming dahon. Kaya kinabahan na siya, tinangka niyang putulin ang puno pero tumilapoy siya ng malakas sa pwersa na nagmumula sa puno. Kaya simula noon natutunan niya manahimik na lang pero nag-struggle siya dahil mahirap ang manahimik sa mundong kailangan mong magsalita. Kinagabihan, niyaya niya ang customer sa hapunan ngunit ni isang salita ay wala siyang sinabi. Biglang may dalawang squirrel na umakyat sa puno at nagsimulang kumilos ng kakaiba ang lalaki at nang makita ito ng customer ay natakot ito. At habang dinidiligan ng gardener ang puno, nabasa din siya ng tubig dahil konektado ang buhay niya dito. Kaya lalong natakot ang customer at dali-daling umalis kaya kinabukasan pinagawa na lang ng boss niya ang deal sa pamamagitan ng telepono. Pero hindi na siya makapagsalita kaya gumamit na lang siya ng puppets at sa kamanghamanghang pagkakataon na tuloy ang deal. Kaya umiwas siya sa tao at ang mas nakakalungkot iniwan siya ng asawa niya dahil hindi na siya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang hindi nagsasalita kaya napuno siya ng takot at pangungulila. Hanggang sa kaunti na lang ang natitirang dahon kaya pinuntahan niya na ang mga taong mahahalaga sa kanya, ang kanyang asawa, ang ina at ang panghuli ang puntod ng kanyang ama at doon niya binitawan ang tatlong pinakamahalagang salita sa kanyang buhay. Kaya kumidlat, bumuhos ng ulan at nalagas na ang huling dahon kaya bumagsak siya sa lupa at nawalan na ng malay. At sa katahimikan biglang tumunog ang kanyang cellphone mula sa kabilang linya, isang tindig na nagsabi na bumalik ng buhay sa puno at may mga bagong dahon na at namumulaklak na rin ito.